Good day sa inyo, mga grade 7. No? So today, we'll be having our synchronous discussion, pre-recorded. No? So we will be talking about Jesus's baptism. No? Alam ko maraming pagkakataon na sa mga previous lessons natin ay napag-usapan na natin itong pagbibinyag kay Jesus ni Saint John the Baptist, no, sa Jordan River, no. Pero dito sa pagkakataong ito, mas malalim nating mauunawaan yung ibig sabihin nung baptism ni Jesus, and we will also understand the importance of our own baptism in this specific lesson, no. So more or less, I wanted to start this lesson to let you realize that the baptism of Jesus marks the start of the public ministry of Jesus, no. So ito yung naging simula, no? Dito nagsimula lahat, no? So nakita natin yung childhood ni Jesus, no? Na nanatili si Jesus kasama si Maria at Jose sa kanilang tahanan, no? Pero after preparing himself, no? After preparing himself, no, he's now ready to take on the mission, no. Parang yun yun yung naging ito yung naging starting point nung pagsisimula, no, pagsisimula ng mission ni Jesus para sa atin, no. The mission of Jesus is to save us from our sins, pero hindi lang doon natapos yon. No, makikita natin sa buhay ni Jesus, marami siyang napagaling, no. Isa na dito yung babaeng dinudugo, no. She's having a hemorrhage, no, and when she touched the cloak of Jesus, she was healed, no. Ang dami pa, no, maraming pagkakataon. Many miracles happened. The miracle at the wedding at Cana, no. The miracle of the multiplication of bread and fish, no. Ang daming nangyari, no, pagkatapos nitong baptism of Jesus, no. So paano nga ba? Ano nga ba ang nangyari dito sa baptism of Jesus, no? John the Baptist, no? John the Baptist was sent by God, no? Was sent by God to prepare the people for the coming of Jesus, no? And inihanda ni Saint John the Baptist itong yung mga tao sa pagdating ni Jesus, no? Parang more or less siya yung forerunner, eh, no? Siya muna yung una. No, ang nangyari nung nagbubuntis ay bago mangyari ang lahat, no, bago mangyari ang lahat. Si Zechariah at si Elizabeth ay hindi magkaroon ng anak, no? Na hindi sila magkaroon ng anak. They are unable to have their offspring, no? Sobrang nahirapan sila dahil matanda na, dahil na rin sa katandaan ni Elizabeth at ni Zechariah, no? Pero katulad din, no? Katulad din nung nangyari kay Mary, no? Kinausap sila ni Angel Gabriel, no? At sinabi na they will be bearing a son, no? Magkakaroon ng anak si Elizabeth. At tatawagin siyang John, no? Saint John, no? So more or less siya yung maghahanda. Siya yung maghahanda sa pagdating ni Jesus, no? At maraming pagkakataon sa buhay ni Saint John, inakala ng mga tao si John ang Messiah, no? Siya yung sinugong tagapagligtas. Parang ganoon. No, pero every time that John was told that he was the Messiah, lagi niyang sinasabi, there is someone greater that is yet to come, na merong something greater na darating. Ang sabi niya nga, he is great that I am unworthy to untie or to tie his sandals. No, ganun niya sinasabi, no. Maraming pagkakataon sa buhay niya ay inakala ng mga tao siya na yung pinapangarap na Mesiyas, no. Pero hindi pa, no. He is there to prepare the people for the coming of Jesus, no. Paano niya pin-prepare, no? Paano niya i-prepare ang mga tao sa pagdating ni Jesus, no? He prepared the people of God through baptism, no? Siya ay nagbibinyag. Kaya nga siya tinawag na John the Baptist, no? Siya yung nagbibinyag, no? For the repentance of sin, no? So maraming mga tao ang lumalapit kay John the Baptist upang magpabinyag para magkaroon ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan na nagawa sa kanilang mga buhay, no? Maraming lumalapit katulad ng mga tax collectors, no? Yung mga tax collectors na malapit, no, makikita natin, alam natin na sila ay
public sinners, no? Bakit? Kasi more or less dinadaya nila yung mga tao, no? Dinadaya nila yung mga tao. They are collecting too much from the people, no? Itong mga prostitutes, ito yung mga alam naman natin, no? Nagbebenta ng kanilang sarili in exchange of money, no? Ayan, no? Tapos itong mga scribes and scribes, Sadducees and Pharisees, no? The scribes and Pharisees are men who studied the laws of Moses. Na pinag-aralan nila yung laws of Moses, pinag-aralan nila yung mga commandments ni Moses. More or less sila yung mga they are knowledgeable about the laws, pero more or less they are also sinners in one way or another, kasi parang they are, yun makikita natin sa gospel, di ba? Makikita natin sa gospel sila yung mga naging mga hindi naging kasundo ni Jesus at ang kanyang mga apostles, kasi laging hinihintay nila na magkamali, no? Etong si Jesus, no? At makikita natin dito, no? They are waiting for that Messiah as well, no? And they also thought, no? They also thought that Saint John the Baptist is the Messiah, no? Itong mga tao na to ay mga makasalanan, no? They are sinners that they are asking for forgiveness, no? They are asking for forgiveness. Humihingi sila ng tawad sa kanilang mga kasalanan, kaya sila lumapit kay John the Baptist for John the Baptist to baptize them in order for them or their sins to be removed or to be forgiven, no? Yun yung nangyayari. Pero one time habang natitipon yung maraming mga tao sa harap ni John the Baptist para magpabinyag, dumating itong si Jesus. No? Dumating itong si Jesus, no? So, dumating ito si Jesus at gusto niya magpabinyag, no? Tumanggi si John, no? Sabi ni John, ikaw dapat ang magbibinyag sa akin, no? Kasi you are the son of God, no? Parang ganoon. Yun yung sinabi. Pero Jesus insisted na kailangan siyang mabinyagan ni Saint John the Baptist. Bakit, no? Bakit kailangan siyang mabinyagan ni Saint John the Baptist? Because the Jesus's baptism, no? Jesus' baptism. Alam natin, no? Alam natin walang kasalanan si Jesus. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng baptism? Bakit ba tayo bilang Katoliko, we wanted to be baptized? Because naniniwala nga tayo na in the beginning of time, may Eve and Adam committed sin, no? And because of that, they are our ancestor and we inherited that stain of sin, which we call it the original sin. At sa pamamagitan ng baptism, we will be forgiven from that original sin, no? Pero hindi ibig sabihin noon, no? Hindi ibig sabihin na tayo ay nalinis sa ating original na kasalanan. More or less, magiging banal tayo agad. No? More or less, we will be doing things in order for us to be good Christians, no? Yan yung patuloy nating ginagawa. Ito, pero si Jesus, wala naman siyang kasalanan, no? Wala siyang kasalanan. Bakit siya humingi, no? Bakit siya humingi nitong tinatawag na baptism? Kasi, no? Marirealize natin, it symbolizes the acceptance of Jesus, of the mission that is given to him by the Father as the suffering servant, 'di ba? Sabi ni Prophet Isaiah, darating itong isang servant na iaalay niya ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And that is the mission of Jesus, the offering, no? The offering of the self of Jesus, no? Makikita natin ito yung simula eh. Ito na yung simula. Ito na yung pagtanggap, no? Pagtanggap ni Jesus ng kanyang misyon. No? Kaya nga after this, makikita natin sa buhay niya, he will be performing miracle. No, you will be performing different signs and symbols, no? Marami siyang mga sasabihin, marami siyang gagawin na nagpapakita ng kanyang identity bilang Diyos. Pero at the long run, at the end of the story of the life of Jesus, he will be crucified and he will die for our sins, no? Ito na yung magiging simula. Yet that's the meaning of the baptism of Jesus, and perhaps that is also the meaning of our own baptism. Simula nang tayo ay binyagan, it is not only kasi kadalasan nakikita natin to as kainan, nakikita natin to as family gathering. Pero may mas malalim na kahulugan itong tinatawag nating baptism. The baptism will now give us the mission. No, we will be part of the mission of Jesus, no? So the priestly, kingly, and prophetic mission of Jesus, no? So nagiging kabahagi tayo nung tatlong mission ni Jesus. Ang tatlong mission na 'yon, pagiging hari, no? Kingly,
pagiging propeta, prophetic, at ang pagiging pari, the priestly, no? Those are the three missions of Jesus. Kingly, priestly, and prophetic mission of Jesus. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging kabahagi nitong tinatawag na mission ni Jesus, no? So, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating magpakamatay para sa Diyos, no? Hindi para tuparin lang natin. We always choose to do good, no? Araw-araw pagising mo, dapat ang ginagawa mo, pinipili mong maging mabuti, no? Pinipili mong maging mabuti. Araw-araw pagising mo, dapat sinisikap mo na maging na gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa Diyos. Hindi yung magpapasaya lamang sa sarili mo o sa ibang tao, no? So more or less that's the mission. That's one of the greatest mission that is given to us by God in our baptism. And we understand that sa pamamagitan ng baptism din ni Jesus, no? So, sa pamamagitan nitong baptism na ito, isa pang bagay na pinapakita sa atin, Jesus surrendered himself to the will of the Father for the forgiveness of our sins, no? Since inaccept niya na yung mission niya ng pagiging suffering servant, inaccept niya, no? Alam niya na simula sa araw na to, palapit na yung panahon na ipapako siya at mamamatay siya para sa atin. No, alam na ng Diyos 'yon, no? But no, ayaw ni Saint John the Baptist na binyagan siya. No, ayaw ni Saint John the Baptist, but Jesus insisted. Ang ganda nun. Jesus insisted. Ibig sabihin, Jesus insisted to save us from our sins. No? Kahit na mahirap, no? Kahit na parang ang bigat, no? Jesus insisted. And Jesus accepted, no? Accepted the mission of being the suffering servant for the forgiveness of our sins. No? Napakaganda. Napakagandang pagnilayan natin, balikan natin 'yon. Kaya nga every time na umaten tayo ng misa, 'di ba, bago mag-communion, pagkatapos ng ama namin sasabihin we will be singing this, no? The Lamb of God who takes away the sins of the world. Inaalala natin si Jesus sa pamamagitan nito, no? The Lamb of God, no? Inialay ng Diyos, no? Inialay ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. The Lamb of God who is to take away the sins of the world, no? Have mercy on us, no? Tapos sa dulo nun, grant us peace, no? Napakaganda, no? And it is encapsulated in that baptism. Because of the acceptance, no, wala yan, lahat yan, hindi natin malatamasa ang lahat ng ito kung hindi tinanggap ni Jesus ang kanyang mission sa pamamagitan ng kanyang baptism, no? So, more or less, no, in Jesus's baptism, we understand that Jesus is the Messiah. No? Paano natin masasabing Jesus is the Messiah? After the baptism, nagbukas ang langit, nagsalita ang Diyos, ang sabi, this is the son, this is my son, no? This is my son. Nagsalita, bumuka ang langit at nagsalita ang Diyos at sinabi niyang si Jesus ay ang kanyang anak, no? He is the Messiah, ang sinugong anak at sinugong tagapagligtas ng Diyos, no? Tinatawag natin siyang Messiah, no? In Hebrew, the meaning of Messiah is the anointed one, okay? So, ibig sabihin ng anointed during the time of the Jews, no, during the time of the Jews, ang pag sinabing anointed, kunwari for example, merong gera, no? Lalaban ka sa gera, no? So, bago ka lumaban sa gera, hindi ka basta susugod. Ang mangyayari, lalapit ka sa isang hari. No, lalapit ka sa hari, no, bago kayo sumugod sa gera. Tapos he will be anointing you, no? Merong oil or perfume, something like that, no? Ilalagay niya yun sa forehead mo, no, or sa balikat mo. And because of that anointedness, no, ang nangyayari, parang napapalakas nito yung isang soldier na lalaban dun sa gera, no? Tayo, or si Jesus, no, he is the anointed and the baptized one, no? Anointed, not only anointed by the Father and anointed by the Holy Spirit, no? So ganun kalakas, no? Ganun ibig sabihin, in the mission, in the life of Jesus, no? Itong Holy Spirit at ang God the Father ay kasama ni Jesus sa kanyang mission, no? Kaya
mapapansin natin hindi siya sumusuko sa kahit anumang mga pagsubok na darating sa buhay niya, na kaya nga ayun, no, we understand that he is really the Messiah, the anointed one of God, no. So more or less, no, because of that we understand our own baptism, no, in our own baptism. Sa baptism makikita natin sa baptism natin may mga bagay, no? May mga bagay na itatanong ang pare, no? Itatanong ang pare. May dalawang part, merong dalawang part na sasagot yung nanay at tatay mo, tsaka sasagot yung mga ninong at ninang mo. Bakit? Bakit sila yung kailangang sumagot? Kasi during those times, baby ka pa. No? Baby ka pa. Hindi mo pa kayang sumagot para sa sarili mo. Merong mga bagay na itatanong ang pare, no? At hindi mo siya kayang sagutin sa pagkakataong 'yon. No, kaya ang sasagot nun para sa iyo ay iyong mga magulang, no? Kasi kunwari tinanong ng pare, itinatakwil mo ba si Satanas? Hindi ka naman sasagot, "Apo, tinatakwil ko." Hindi naman ganoon, di ba? Kaya ang kailangan sumagot nun para sa iyo, since hindi mo pa kaya, ay ang iyong mga magulang, ninong at ninang, no? So your mother, your father, and your godparents, no? So they are the ones, no? They are the ones who will make the promises, no? They will make the promises. Ang tatanong sa iyo, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord? He was conceived with the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered and died for us, no? Yan, tatanong yan. Tapos, do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Yan yung itatanong, no? Ang tanong sagot, yes, I do, no? Yan yung sagot. Yan yung magiging sagot. And since hindi mo kayang sumagot para sa sarili mo, yung mga magulang mo ang sasagot niyan para sa iyo. Tapos itatanong, itinatakwil mo ba si Satanas, no? Are you renouncing his invitation? Are you renouncing the invitation of the devil, no? Sasagot yung parents mo, opo, itinatakwil namin, no? And because of that, yes, because of those I do's during the sacrament, our parents showed that we submit ourselves to the will of God. No? Kasi ang will ng Diyos sa iyo, mapabuti ka. No? Kaya itatakwil natin si Satanas. Ang will ng Diyos para sa iyo ay maniwala ka na merong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. And because of that, no? Because of that, we acknowledge the will of God for our life, no? Yun yung ibig sabihin ng mga nung paraan na yon sa baptism. Kaya may ninong at ninang, kaya merong magulang. Ibig sabihin, since sila yung mga tao na sumagot na yung ng mga tanong na yon during the time of your baptism, sila yung magga-guide sa iyo para habang tumatanda ka, masusunod mo yung will ng Diyos para sa iyo. No? Tapos pag medyo tumatanda ka na, yan, every time that we have the Easter Mass, no? Every time that we have the Easter Mass, pagkatapos ng sa Easter Sunday, nagkakaroon tayo ng renewal of baptismal promises. Yan, since medyo tumatanda na tayo, nakakasagot na tayo. No? And this baptismal promises, no, is done during Easter and also during our confirmation. Ginagawa din natin yan during our confirmation. Pag confirmation ka na, normally ginagawa natin yan pag grade 7 ka na. Ayan, ibig sabihin kasi ng grade 7, mga 12 years old, 11 to 12 years old ka na. Ibig sabihin, alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung mga, alam mo na yung mga importanteng bagay na yan. Kaya more or less, you can answer for yourselves, no? Kaya mo nang sagutin, no? Kaya mo nang sagutin yung mga tanong na yon para sa sarili mo. Nananampalataya ka ba sa Diyos Ama, no? Sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo? Alam mo na yan, kaya you will answer yes, no? Alam mo na rin kung ano yung tama at mali. Kaya pag sinabi ng pari sa'yo, sinabi ni Bishop sa'yo, are you renouncing the invitation of Satan? You will say, yes, I do. No? So more or less, no, nakakasagot na tayo and we are doing that. And by answering yes, sabi ko nga sa inyo, we submit ourselves to the will of the Father and the will of God. Na? So yun yung ibig sabihin ng sarili nating baptism. Na? So makikita natin sa baptism ni Jesus itong mga bagay na ito. No? Sa buhay ni Jesus. No? Sa buhay ni Jesus, makikita natin that Jesus is with the Holy Spirit the whole time, no? Simula pa lang nung kanyang pagkapanganak, no? Simula pa lang sa kanyang childhood, no? Hanggang dun sa baptism, sabi doon Jesus is baptized and confirmed one in the Holy Spirit. Makikita natin yun sa kanyang pagkabata, no? Hanggang sa kanyang baptism,
No, sa pamamagitan nasa kanya na yung Holy Spirit during the childhood of Jesus. Pero during the baptism of Jesus, he was empowered by the Spirit in his baptism, no? Yan, tas para gawin niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, nakapagturo, nakapaggawa ng himala, naktumulong sa ibang tao, inalay ang buong sarili, no? At during the resurrection of Jesus, no, nung aakyat na sa langit ang Diyos, no, nung aakyat na sa langit ang Diyos, may iiwan yung 12 apostles. Lord, sabi nyo, we will be teaching nations. Pero paano? Mahihirapan kami, di kami magagaling, mangingisda kami, karpintero, yan lang yung mga trabaho namin. Paano namin gagawin yun? Anong ginawa ni Jesus? During Pentecost, He sent the Holy Spirit upon the apostle. No? And during Pentecost, the apostle received the power of the Holy Spirit. No? So the power of the Holy Spirit was received by the apostles. No, kaya nga sinasabi natin, the Pentecost is the birthday of the church because dito nagsimula na ipangalat ng mga apostol ang salita ng Diyos because they have now the power of the Holy Spirit guiding them, no? Tayo din, no, in our life, we need to ask the help of the Holy Spirit sa pang-araw-araw nating buhay, no? So, ang Holy Spirit will be guiding us. Lalo na pag may exam, no? We ask the guidance of the Holy Spirit. No, yan, no? So we pray the prayer of the Holy Spirit to guide us in all of our decisions and if we are studying, no? So promise napaka-effective po niyan, no? So, yan, no? So Jesus is confirmed by the Holy Spirit simula pa lang ng bata pa siya, and he was strengthened by the Holy Spirit sa pamamagitan ng baptism. And nung malapit na siyang umakyat sa langit, isinugo at ibinigay niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa kanyang mga apostol. No? So, therefore, in our own confirmation, tayo magkakaroon, dapat tayo, grade 7, magkakaroon tayo ng confirmation. Pero titingnan natin kung matutuloy ba yan o hindi. No, pero in our confirmation, we are anointed with the Spirit. Ibig sabihin, pinapalakas tayo sa pamamagitan ng kumpil, no? Pinapalakas tayo katulad ng pagpapalakas kay Jesus. Therefore, if after our confirmation magiging receiving the gifts of the Holy Spirit, we are wiser, we are stronger, because of the Holy Spirit, no? The Holy Spirit gives us gifts to make us ready and strong to do the mission of spreading God's message. No? So, yun nga, na mas naiintindihan na natin kasi medyo, kung dati yung mga bata pa tayo, hindi natin kayang sumagot kung ano yung tama at mali. Kinailangang sumagot ng mga magulang, ninong at ninang natin para sa atin, pero pagkatapos ng confirmation, alam na natin kung ano yung tama at mali. And today, in our church, we meet the Holy Spirit or the Spirit of the Lord through the body of Jesus, through the church. No, nakikita natin sa simbahan kung paano gumagalaw yung Holy Spirit sa buhay natin, no? Ang tagal na nawala ng misa, no? Ang tagal na hindi pwedeng magsimba. Pero nakakatuwa ngayon pag tiningnan mo, no, marami nagsasara yung mga malls, pero nanatiling bukas itong mga simbahan. At more or less, we experience the love of God there in the church, na? So makikita natin ano nga ba, sir, ang dami mong sinabi tungkol sa Holy Spirit, ang tungkol dun sa buhay ni Jesus. Paano ba namin masisigurado na yun nga, Holy Spirit nga talaga ang gumagalaw, or paano namin nakita yun sa buhay ni Jesus, no? Sa tatlong paraan, no? Sa tatlong paraan that we experience or we see the power of the Holy Spirit working in Jesus, no? And it shows us the divinity of Jesus. Unang-una sa baptism of Jesus. No, makita natin sa baptism ni Jesus, 'di ba? Nagbukas ang langit, may mga dove, no, yung ilaw, no, ay lumapit kay Jesus at nagsalita ang Panginoon na siya nga ang tunay na anak ng Diyos, no? So, more or less, no, dito makikita natin the power of the Holy Spirit is really working. Na isa sa pinakamagandang example ng paggalaw ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus ay yung temptation of Jesus. Di ba inaral na natin yan? 3 beses siyang 3 beses siyang tinukso ng demonyo. Pero 3 beses ding nabigo itong demonyo. No? Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na gumagalaw kay Jesus, no? The temptation of Jesus. Makikita natin, grabe yung naging naging guide ni Jesus during that time, no?
And then we realize the transfiguration, yung pagpapalit ng anyo ni Jesus. No, we see that the power of the Holy Spirit there. Na makita natin, yeah, yes, Jesus is a man. Jesus is a son of a carpenter. Pero he is also a God, no? At napakita din doon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo during this baptism, no? Or during this in transfiguration. No? Ang dami pang mga bagay na nangyari sa buhay ni Jesus. Madami pang mga bagay na naganap sa kanyang paglalakbay dito sa mundo, no? Pero more or less we then understand, no, sa mga bagay na nangyari sa buhay ni Jesus, makita din natin yung sarili nating buhay, no? We are baptized. So therefore we are part of the mission of Jesus. Jesus died for us. So now it's your time to live for him. Maraming salamat sa inyong lahat.